Ito yung mga kinain namin on our first day in Tokyo, Japan. Hello mga mare! After nga namin maglanding sa may Narita Airport, diretso nga kami ng hotel pagkatapos nagpahinga ng konti and then larga na uli. Excited namin matry itong sikat na Ichiran Ramen. At heto nga yung in-order namin, 2 tonkatsu, tig-isa kami ni Daddy. Pagkatapos nag-additional lang kami ng pork, pati yung tamago o yung itlog. Itong ramen ng Japan talaga namang nilook forward ko dahil nga sabi ni Daddy napakasarap daw ng ramen nila dito. At dahil nga yung hotel namin is nasa Asakusa, etong Asakusa branch ng Ichiran Ramen na lang yung pinuntahan namin dahil walking distance lang. First bite nga, tinikman ko kaagad itong meat nila at sobrang lambot. Nagustuhan ko rin yung sabaw ng ramen mga mare dahil sobrang malasa at malinamnam pero yung hindi nakakasuya ang lasa. Kaya naman pala sikat na sikat itong Ichiran, mapaturista o mga lokalista ng Japan. Ang hindi ko lang nagustuhan mga mare ay yung doneness ng noodles. Wow, doneness? Ginawang steak. Yung texture pala ng noodles, si Daddy kasi yung pumili niyan at medium nga yung napili niya. Pagdating pa naman sa noodles, ayoko ng malambot. Gusto ko yung medyo matigas-tigas pa. Meron kasi mga pagpipilian doon, extra soft, medium firm, tsaka extra firm. Kung ako lang yung pumili mga mare, extra firm talaga yung pipiliin ko para sa akin. At pagdating sa ramen, gusto ko yung medyo spicy, kaya naman nagpadagdag pa ako. Sila na mismo yung naglagay ng spice sa bowl ko mga mare dahil di daw nila pwedeng iwan yan dahil secret recipe daw nila yan. Parang chili powder yan tapos merong sauce. After ng Ichiran Ramen, few minutes away, pumunta nga kami na Nakamis Dori Street. Etong street nga na to, sikat na sikat dahil nagbebenta sila ng mga iba't ibang klaseng mga street food, meron din mga damit at mga pang souvenirs. Magta-try kami dito ng mga iba't ibang klaseng mga street food at una nga naming nadaanan itong store na to at medyo natakam nga ako. Mukha siyang mochi na may palaman na strawberry at meron ding grapes. Tinanong ko nga kung anong pangalan nito at ang sabi nga na nagtitinda is Daihoku daw yung tawag dito. Hindi ko sure kung tama yung pronunciation ko, pinagleletra ko na lang, kayo na yung bahala. O sino daw yung mas masarap, si Daddy o yung Daihoku? Char. Yung 2 pieces lang yung kinuha namin mga mare para tigisa kami ni Daddy, yung isa strawberry, yung isa naman grape. Iba din daw yung flavor ng kulay pink mga mare pero hindi ko na matandaan kung ano. Pagka-try nga ni Daddy na pa-thumbs up nga siya, kaplastikan pagkatapos niyan hindi niya daw gusto. Hindi naman kasi mahilig itong si Daddy sa prutas mga mare. Sunod naman, tinikman ko yung strawberry naman. At walang halong etchos mga mare, totoo namang nagustuhan ko ito. Matamis yung strawberry tapos perfect combination siya dun sa kulay pink. Medyo pricey nga lang to mga mare dahil 450 yen kada isa, bali nasa 172 plus per piece. Tinry ko nga rin yung grape na tinry kanina ni Daddy at hindi ko nga masyadong nagustuhan. Mas nasarapan ako dun sa strawberry mga mare. Itong grapes nila parang walang lasa. At eto na pala yung pinaka tinatawag nilang Nakamis Dori Street. Kapag dinire-diretso namin yan hanggang dulo mga mare, makikita naman namin yung Sensoji Temple. Eto nga yung sumunod namin tinry na pagkain. Strawberry na naman, napakarami kasing nakapila. Kaya naman medyo na-curious ako, 500 yen naman yung kada isa nito. Nagbigay ako ng 1,000 at eto yung 500 na sukli. Yung 500 nila dito mga mare, barya lang. Manya? Na? Nandun sa iyo. Maasim. Oh. Pancake. Manya? Sabayan yung pancake. Yun lang yun mga mare, pancake at strawberry. Sunod naman, ito yung tinry namin. Dango daw yung tawag dyan. Bilog siya na kulay puti, tapos meron lang silang nilagay na sauce. At hindi nga yan nagustuhan ni Daddy mga mare, ako na yung nagsasabi sa inyo. Yung lasa nito para sa akin mga mare, parang yung mga nilalagay na puti sa may ginataang bilo-bilo o sampelo, tapos nilagyan lang nila ng sauce na medyo matamis at maalat-alat din. At hindi ko nga rin to nagustuhan. Next, move on na tayo sa susunod. At dahil medyo maalinsangan mga mare, nakita nga namin ito nagtitinda ng ice cream na napakaraming flavor na ino-offer. Bumili ako ng vanilla ice cream for Daddy, frozen grape juice naman yung sa akin, tapos yung isa pa na parang merong strawberry. Sa ice cream naman at sa juice para sa amin, parang regular lang, nothing special. Sunod naman ito, akala ko ice cream na may strawberry. Ngayon, pagkakagat ko, parang siyang gelatin na may strawberry. Hindi ko nga rin maintindihan yung lasa mga mare, kaya naman tinikman ko ulit. Sigurado na akong hindi ko siya gusto mga mare, pero inubos ko pa rin, sayang din naman. Last nga namin tinry itong Japanese croquette. Meron siyang meat sa loob at merong cheese at sobrang sarap nito, grabe. Ito yung pinakamasarap sa lahat ng tinikman namin dito ngayon. At ito lang din yung nagustuhan ni Daddy. Nang malibot na nga namin yung buong street, eto nga't nadaanan na namin yung Sensoji Temple. Ito yung may malaking red lantern sa may entrance. More Japan vlogs are coming your way, kaya abangan. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye!